Praise God. Pagkakalala natin ang Panginoon. Amen. Napagod na ako sa magsiyang Umiling po natin ang salamat kasi nadahal sa biyaya mo. Unawaan ang dahilan kung bakit ako pinili kong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mapagtan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili kong inalagaan.
iniwan ng Diyos. Kailan kanya pinabayaan? Hindi siya nagkulang kailanman. Pinaya niya'y walang katulad. Kumapit ka't huwag kang bibitin sa Kanya. Sa mga pangako niya, kung siya ay babalik muli, at ako bigay kukunin na niya. At noon ako'y aawit ng papuri at pagsamba. Habang buhay sa kanyang piling, ay di na mawawalay pa sa kanyang presensya. Brad, yan. Hindi siya nagkulang kailanman. Biyaya niya'y walang katulad. Kumapit ka't huwag kang bibitin sa Kanya. Sa mga pangako niya, kung siya ay babalik muli, at ako bigay kukunin na niya. At kung ako'y aawit ng papuri at pagsamba, habang buhay sa kanyang piling, ay di na mawawalay pa. At noon ako'y aawit ng papuri at pagsamba. Habang buhay sa kanyang piling, ay di na mawawalay pa. At kung ako'y aawit ng papuri at pagsamba, habang buhay sa kanyang piling, ay di na mawawalay pa. At kung ako'y aawit ng papuri at pagsamba, habang buhay sa kanyang piling, ay di na mawawalay pa sa kanyang presensya. Oh, praise God. Hallelujah.
Tayo po'y yumuko at manalangin bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay po, Lord God, na may pangako ka sa amin, Lord God. Sa mga araw na ito, kami po'y susunduin mo, Panginoon, at dadalhin mo sa kaluwalhatian. At doon, Panginoon, wala nang pagtangis, wala nang kamatayan. Hallelujah, ang aming mga luha ay papahiran mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong sariling mga daliri, Panginoon. O Diyos, napakagandang pangako, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya mismo ang papahid ng aming mga luha. Pupurihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord God, habang hinintay ka po namin, bigyan mo pa, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya, Panginoon. Na huwag po kaming bibitaw. Ano man, Panginoon, ang uri ng pagsubok, Panginoon, ano mang uri, Panginoon, ng tukso na dumadaan, Panginoon, sa aming harapan. Upang kami po, Panginoon, hallelujah, ay kalagkarin pababa. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng tibay, ng pananampalataya. Huwag po kaming madala, Panginoon. Bagkus, painitin mo tuwin ang aming pananampalataya, ang aming pagsampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Panginoon, na hindi nagbabago at tunay, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na maging malinaw sa amin lahat ng mga ito, Panginoon, upang sa mga oras na hallelujah na kami po ay namamanglaw, kami po ay nasa kadalamhatian, kami po ay nasa mga pangangailangan, meron po kaming susulingan ang iyong pangako na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwanan, Panginoon. We glorify your name, Lord God, this morning. Tanggapin mo nawa, Panginoon, ang aming buong puso, Panginoon, nagpagtanghal sa iyo bilang aming pangunahing pangdangal, Panginoon, hallelujah, na bisita sa umagang ito, Lord God. Dalawin mo ang aming mga puso. Kilusin mo po ito. Hallelujah. Na mamangha at maniwala, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na gagawin mo sa umagang ito. Hallelujah. Visit our hearts, Lord God. Visit us, Lord God, this morning. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y sisigwin ng konti, mga kapatid, sa ating tinatalakay. Di ko alam kung darating yung bisita ngayon, kaya medyo nahirapan ako dahil hindi pa alam, wala pa alam sa mensahe. Hindi ko alam kung paano ko pagdudugtungin ang mababaw at malalim, mga kapatid, sa umagang ito. Pero ito yung binigay ng Panginoon. Kaya pagsaluhan natin sa umagang ito. Alam na natin ito, pero naniniwala ko may bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin na hindi pa natin alam. Ngayon lang natin malala. So, kunin natin ang scripture na sigwet tayo, pero makikita pa rin natin, mga kapatid, yung bakas nandito pa rin ng sticky nature. So, first, sa Romans chapter 5 verse 12. Basic ito na aralin natin. So, sana yung mga hindi pa maunawaan nito, magkaroon ng kalinawan sa kanila, at yung mga matatagal na, sana matagdagan ng kaalaman nila. Sabi po dito, wherefore as by one man sin. Tandaan po natin yung ginawa ni Adan ay tinawag na kasalanan. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Napunta naman po tayo sa, at abante tayo ng konti, Romans chapter 6 verse 23. Sabi po dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, niyuyuko po namin ang aming mga ulo sa oras po na ito bilang pagpapakumbaba, Panginoon, dahil alam po namin, sabi mo, kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya binibigay po namin ang buong pamimitagan, reverence to you, Lord God, this morning. Hayaan mo, Diyos, ito po'y matanggap mo. At kami po'y pagpalain sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaunawa na kailangan po namin, Panginoon, because ang mga aralin katulad po nito ay hindi po namin ito maririnig, Panginoon, sa denominasyon. Ang tingin nila, Panginoon, sa ganito ay kulto. Overboard, Panginoon, sobra.
at hindi ito lumalapat sa sinasabi ng Biblia. Makita mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, na lapat ito sa Biblia dahil ito ay tinuro sa amin ng aming mensahero. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po ang aming samudalangin at lahat ng banal ay muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon! Praise God, hallelujah. At maaaring na po tayo nakaupo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sa ating binasa, mga kapatid, nais kong tukuyin ngayong umaga na ito. Sana maabutan po ng ating bisita. Ano ba ang kasalanan? Palagi natin binabanggit ang kasalanan, pero ano ba talagang kasalanan? Bakit nagkasala si Adan? At kung nagkasala si Adan, bakit kailangan niya ng tagapagligtas? Bakit kailangan niya maligtas? Nung siya nagkasala, ano ba ang dahilan? Bakit siya nagkasala? So yung mga bagay na ito, titignan natin sa umagang ito. Kung ikaw ay may kasalanan, kailangan ba itong mawala, malinis? Kung hindi ito malilinis, ano bang mangyayari sa'yo? Kung malilinis naman, ano bang mangyayari din sa'yo? So yung mga bagay na ito, nawa, makover natin lahat. At yung mga kabataan, higit sa lahat, at yung mga baguhan ay maunawaan ang mga bagay na ito. Maaaring kuminsan nalaktawan na natin ang bagay na ito dahil napunta na tayo agad sa revealed word for the hour. Pero kailangan nating balikan ito kuminsan para maunawaan natin bakit kailangan na malinis yung kasalanan. Binigyan ko ng particular na diin yung Romans 5:12 na yung ginawa ni Adan ay kasalanan. Diba? Sabi doon, that one man sinned. Siya po ay nagkasala. Pero kung babalik tayo sa Genesis, mga kapatid, wala tayong mababasa doon na nagnakaw, pumatay ng tao, mga kapatid, si Adan. Wala tayong makikita doon na direktang may ginawa siya na kasamaan, mga kapatid, na pwedeng tawagin na kasalanan. Wala tayong makikita. Hindi natin siya makikita nagnakaw doon, hindi natin siya nakita pumatay doon, hindi natin siya nakita na nagsinungaling doon. Wala tayong makikita. Hindi natin nakita doon na nag-api ng tao, ano ang bagay. Pero yung ginawa niya, tinawag ng banal na kasulatan na kasalanan. So kung titignan natin, maigi, ano ba talagang ginawa ni Adan? Bakit tinawag na kasalanan yung kanyang ginawa? Ang kanyang ginawa ay sinalangsang niya, mga kapatid, ang utos ng Diyos. He disobeyed the word of God. And when he disobeyed the word of God, the Bible calls it sin. Nung sinalangsang niya, mga kapatid, ang salita ng Diyos, tinawag ng Biblia yung ginawa niya na kasalanan. Sa makatuwid, ang kasalanan, mga kapatid, pag sinalangsang mo ang salita ng Diyos, anong ibig sabihin yan? Hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. So ang tunay na kahulugan ng kasalanan ay hindi paniniwala sa salita ng Diyos. At dahil hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, kaya ka nagkakasala. You don't believe that stealing, mga kapatid, is against the commandment of God, against the law of God. Kaya nung ikaw ay nagnakaw, sinalangsang mo yung salita. Stealing is not sin. It is an attribute of sin. Mga kapatid, ang kasalanan talaga ay hindi paniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. So, nung siya nagkasala, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, naipasa ito lahat sa atin. At kung tinignan natin nung nakaraan linggo, mga kapatid, yung naipasa na yon ay tinawag na sticky nature ni Brother Branham. Isang malagkit na kalikasan. It is the nature of sin na naipasa sa atin, mga kapatid, na napakahirap alisin. Nakadikit. Parang tutong. Parang uling ng kaldero, put ng kaldero, na kahit paano mo linisin, kung wala kang magandang panglinis, pag-scrub, hindi ito malilinis, mga kapatid. So dala-dala mo ito hanggang sa ikaw ay mamatay. Maliban, mga kapatid, may mangyari sa iyo na makalangit na bagay. So titingnan natin kung ano yung makalangit na bagay na yan.
So, nung nagkasala si Adan, mga kapatid, dahil sinalangsang niya ang salita ng Diyos, bumagsak ang tao sa kasalanan. Pero, higit pa dyan, mga kapatid, nung bago magbaha, nagkaroon ng intermingling. Anong ibig sabihin ng intermingling? Bagamat bagsak na ang kalalagayan ng tao, mga kapatid, wala na siyang buhay na walang hanggan, makikita mo pa rin yung linya ng mga anak ng Diyos sa pamagitan ni Seth. At makikita mo naman yung linya, mga kapatid, ng serpente, binhi ng serpente, sa pamagitan ng mga binhi ni Cain. Bago magkaroon ng dakilang pagbaha, nagkasawahan ito, mga kapatid. At nung nagkasawahan ito, mga kapatid, nagkaroon ng tinatawag na hybriding. Kaya kami mga lumabas na mga giants. Hindi tayo naniniwala doon sa yun ang sabi ni Brother Branham, hindi totoo yun. Ay yung mga anghel, mga kapatid, yung mga fallen angels, pinurse nila yung kanilang sarili, mga kapatid, doon sa anak ni Cain, kaya nagkaroon ng Nephilim, yung mga giants. Hindi totoo yun, mga kapatid. It is the cause of hybriding, mga kapatid, the result of hybriding, kaya nagkaroon ng mga giants noong mga panahon na yun. Now, what's the point in all of this? Para maging short yung discussion natin sa umagang ito, mga kapatid, at matuto lahat, madaling matuto lahat. Let's identify yung mga karakter, mga kapatid, doon sa istorya. Bakit bumagsak ng tao sa kasalanan? So, unang-una, hindi natin ito ibubuka masyado. Titingnan lang natin bakit nagkasala ang tao. So, unang-una, nag-create ang Diyos ng unang tao, si Adan. At mula, mga kapatid, sa tadyang ni Adan at katawan ni Adan, mga kapatid, pumorma ang Diyos ng isang tao at tinawag itong babae upang maging katuwang ni Adan. These are the first two humans na create nandito sa mundong ito. Now, second character. So, yun ang origin ng human. Second character, serpente. Si serpent, mga kapatid, makikita natin, so ina-identify natin yung mga character. Pagdating sa Genesis chapter 3, mga kapatid, sabi doon, subtle, siya subtle. Pero hindi sinabing siya ay beast. Let's look on that. Kinompare lang siya na is subtle amongst the beasts, mga kapatid. But it does not say explicitly, mga kapatid, na siya ay beast. Can you see that? Dati nga, tingin ko beast yun. Pero nung binasa kong maigi, hindi. Di ba? Walang nagsasabi dyan na beast ang serpente. At walang magsasabi rin dyan na reptile yung serpente. A crawling animal. Wala rin. Basta sinabi lang yan, mga kapatid, yung serpente ay distinct. Kakaiba. Wala siyang katulad, mga kapatid. Nasusundan natin. He's above all the beast, mga kapatid, hanggang nandun sa field. Pero hindi sinabing siya ay reptile, hindi rin sinabi na siya ay beast. Bakit ko in-emphasize ito, mga kapatid? Kasi pagdating natin doon sa serpente, yung super fecundation, mga kapatid. So, yun ang una. Hindi siya reptile, hindi siya beast. Pangalawa, nakakapagsalita siya. Now, uso ng AI. Merong Gemini, merong Copilot, merong CC, dola na ngayon. So, i-search ninyo kung meron kayo ngayon. Ang mga malalaking, kahit itagalog nyo, sasagutin ko, kahit Tagalog ang tanong niya. Ang malalaking ahas ba noon ay mayroon itong dating paa? Na ngayon ay makikita pa rin na may traces ito ng pelvic bone. At kung minsan makikitaan pa rin na meron silang mga paa. I-search nyo ngayon. Ngayon din. Yan ang gaganda ng AI ngayon. Na hindi tayo magtuturo na walang proof. At ang proof nandun na mismo. Gawa, mga kapatid, ng mga hindi mananampalataya. So makikita ninyo dyan, ang sagot, oo. May malalaking hayop tulad ng python, mga kapatid, at iba pa, na hanggang ngayon, pag tinignan mo, mga kapatid, yung kanilang katawan, ay makikita mo pa rin na meron pa rin silang ang tawag sa pelvic sa Tagalog. Sipit-sipitan. Sipit-sipitan. Meron pa rin lang silang sipit-sipitan at kuminsan may makikita ka pa rin ng mga paa. Ebidensya na iniwanan ng Diyos na totoo, dati, mga kapatid, yung serpente nakakatayo. It is an upright being. Resulta, mga kapatid, ng curse, Genesis chapter 3, verse 14 to 15, bakit siya gumapang? Hindi siya gumagapang dati, kaya hindi siya reptile. Hindi natin siya may classify. Dito nagkakaroon ng problema, mga kapatid, ang denominasyon. Because classify nila itong reptile or beast. So babangga ito doon sa Genesis chapter 1, verse 11. Ang bawat binhi ay luwal
mga kapatid, ng pagkabinhi nito. At ang hayop man o halaman, di ba, Sister Pen, na magkaiba ang genus, hindi ito pwedeng i-negate. Dapat magkalapit na magkalapit, mga kapatid, tulad ng donkey at horse. Ang zebra at donkey, tinatawag na songki. Leon at tigre, tinatawag na tigon. Ano ba? Zebra at horse. Kalimutan pa. Source, parang source eh. Ang tawag mga kapatid. So, kung titignan natin, family ito ng horse. Yung pamilya nila. Hindi pwedeng aso at cat. Hindi pwede. Magkaiba na ng genus. Ito, hindi mo silang pagsamahin. Pero yung magkakahalin tulad, mga kapatid, yung horse family pwede. In other words, 1 John chapter 3 verse 12, sabi dito mga kapatid, si Cain is of the wicked one. Nasusundan po natin. Nagkaroon ng anak si Eva at yung serpente at ito'y tinawag na Cain. Kung hindi mga kapatid, parehas ang genus, mga kapatid, nung serpente at ng tao, hindi pwedeng lumabas ang isang Cain. Nasusundan natin. Because it will be against, mga kapatid, the law of reproduction of God. Na bawat binhi ay magluluwal ng pagkabinhi nito. So dito mga kapatid, nagkaroon ng problema ang mga denominasyon kahit hindi nila matanggap. It's not the same genus, so hindi pwede na magkakaroon dito ng anak na Cain. Nasusundan po natin. Pero sabi ni Brother Branham, napakalapit ang serpente doon sa tao. Kaya pwede itong mag-mix. Pwede mag-mix mga kapatid. At nagkaroon ito, mga kapatid, ng anak na Cain. At yun ang proof na parehas ng genre, mga kapatid, yung serpente, mga kapatid, at yung tao. Now, meron tayong tinatawag na law of evolution. Bago si Darwin, mga kapatid, classify na, mga kapatid, in hierarchy, ang mga kingdoms, kingdom of plants, mga kapatid, kingdom of bacteria, kingdom, mga kapatid, of one-celled living things, kingdom, mga kapatid, ng animals, mga kapatid, at yung iba, umabot pa nga hanggang angels and God. So yun yung hierarchy. Pero, kailanman, sa panahon na yun, bago ni Darwin, hindi nila sinuggest, mga kapatid, na may evolution. Classify lang nila yung existing species. Nasusunod po natin. Pagdating mga kapatid ni Darwin, sabi niya may evolution. Pero hindi katulad doon sa ating iniisip na instant. O sandali lang. It takes thousands of years bago mag-evolve. At ang pag-evolve dito mga kapatid, hindi upward kundi branching. So, sinuggest niya, ang tao at ang unggoy, iisang ancestor nila. Nag-branch. Nung nag-branch, nagpatuloy yung lahing tao, at nagpatuloy yung lahing unggoy, pero parehas, ang ancestor nila, unggoy. Hindi ako papayag. Sa tawag nila doon, ancestral primate. Ancestral primate, at yun ang hindi na makita. Kung makikita yun, mapapatunayan na nag-branch talaga. Nagaling parehas sa isang ancestor, ang tao at ang unggoy. Nasusundan po natin. Eh hindi na makita yung ancestral primate na yun. So yun, para sa akin, yun yung missing link. Actually, yung missing link, di ba, Sister Pen, hindi galing yan, mga kapatid, mismo kay Darwin. Galing yan, mga kapatid, sa mas nauna sa kanya. Actually, it was applied sa geology at sa mga animals dati, yung missing link. Ito yung gap na hindi nila mapagdugtong para masabing nag-evolve yung bagay. Ngayon, nung naglabas si Darwin ng ganitong kaisipan na may evolution ng tao, yung origins of species sa descent of man, dalawang aklat yan, mga kapatid, na nagsasabi na nag-evolve yung tao. Pero tagal daw ng evolution. Hindi tulad ng iniisip natin na from unggoy, nag-split agad at yung isang tao, yung isang unggoy, patuloy. Hindi naman. It took so many years, probably thousands of years, kasi nga bawal, di ba? Yung injection ng mutation, mga kapatid, paunti-unti. Parang pag may asma ka, o may allergy ka sa hipon. Pag may allergy ka sa hipon, ang ginagawa ng magulang, pakakainin ka paunti-unti. Ginagawa niya? Ako, ginawa ko kay DJ, ginawa ko kay Angel. Pakakainin ko sila ng paunti-unti. At tapos, pa-increase hanggang dumating yung time, hindi na sila, mga kapatid,
allergic sa bagay na yun. So yung mutation na nangyari sa tao, unggoy, ganun din. Kaya yung unggoy, meron chimpanzee, may gorilla, may baboon, mga kapatid, na makikita tayo, na patuloy na nagpa-branch. Ang tao, mga kapatid, makikita natin, may Neanderthal, mga kapatid, may, ano pa ba yung mga, Homo sapiens tayo eh. Ano pa ba yung mga iba? Sapien. Ha? Mga erectus, mga kapatid, hindi ko alam kung anong erectus yun. Oo nga. Basta, close to ano, di ba? May straight up, may straight. Mga kapatid, so, gano'n, nagbabranch, mga kapatid. Pero hindi yung magmula gorilla, papuntang tao, ang missing link talaga doon. Ang missing link talaga doon, yung pinagmula. Yung common ancestral primate. Yun ang hindi na talaga makita ang fossil. Hindi na talaga makita. Hanggang ngayon, gamitin nyo ulit, mga kapatid, ang inyong mga AI. Nakita na ba ang missing link? Ngayon lang, kasi nung kay Brother Branham, that's 1965. Ilang taon na? 6 years. More than 6 years na. 61. 61 years na, dapat, kung mayroong missing link, makita na. With our modern technology, meron kang satellite, makikita mo, mga kapatid, kung ano nasa ilalim ng Earth, na pag itinutok mo doon, makikita mo yung itsura nung nandoon sa ilalim ng Earth. Kung ito ay buto, makikita mo yung buto doon sa satellite. Pero hanggang ngayon, wala pa makikita. Bakit hindi pa nakikita hanggang ngayon? Dahil sinumpa ng Diyos. Dahil sinumpa ng Diyos. Nung sinumpa ng Diyos, yung upright dati, di ba? Na pwedeng pag tinignan mo, uy, parang tao to. Uy, pero mukhang munggoy. Pero pa rin magagayot. Para meron pa rin gagayot gano'n. So, wala na yun. So, di mo na mapagdudugtungan. Kahit meron yun, hindi mo pa rin masasabi, mga kapatid, na nag-evolve tayo. It will stop there. Susundan po natin. Managing. Tuloy ka. So, it will stop there, mga kapatid. Susundan natin. Kaya itang nawawala eh. So, makikita natin. Na pag tinignan mo yung missing link, dapat, mga kapatid, parang 8 man, pwede mo makikita yung side ng tao doon at pwede mo makikita yung side, mga kapatid, ng primate, mga kapatid. Pero since kinurse, mga kapatid, ng Diyos yung serpente, ang dating upright, at sabi ko nga, pag tinignan ninyo, makikita niyo yung dating may pelvic bone yung ahas, at yung ahas ay dating merong paa. In other words, pinag-iwan ang Diyos ng ebidensya na dating nakatayo yung ahas. Gumagapang siya ngayon dahil sinumpa ng Diyos. At kung papansinin po natin, minsan lang, mga kapatid, so na-identify na natin. First human, Adam and Eve. Second character of the story, serpent. Na-determine na natin kano yung serpent eh. Halos katulad ng tao. Meron ito dating mga paa na nakatayo. Nawala lang yung paa niya nung sinumpa siya ng Diyos. At napaka-close yung kanyang resemblance sa tao. Kaya nga nagkaroon ng isang kain na tinawag sa 1 John chapter 3 verse 12 na galing sa masama. Kung siya ay anak ng Diyos, hindi mo pwedeng tawagin na anak galing sa masama. Lahat ng anak ng Diyos galing sa mabuti. Amen? So, dito magkita-kita po natin na siya anak ng mga kapatid. Talaga, pasensya ka na AJ, medyo pinumpisan ko sa mababaw ang nadaanan mo yung malalim na. So, palalim na tayo. Pero, sabi nila, dati kang palaging first honor at valedictorian, kaya naniniwala ko masusundan mo to. Okay. So, kung titignan natin yung Genesis chapter 3, meron lang isang pagkikipagtalik dyan na nangyari between Adan and Eve. Adan at Eva. At ang ginaward na word ay dew. At yung dew is a euphemism. Isang word na ginagamit, mga kapatid, para itago yung kalaswaan ng salita. So hindi sinabing, at nakipagtalik si Adan kay Eva, kundi sinabi, mga kapatid, makikita natin sa Genesis chapter 4, mga kapatid, meron naman, and she again bare, and Adam knew Eve, his wife. So yung word na knew is a euphemism, mga kapatid, ang ibig sabihin niya ay nakipagtalik. And she conceived, kaya nag-conceive, mga kapatid. Okay. And she, kaya nga yung mga
mabababang translation ngayon, tulad ng Living Word, New International Version na Biblia, ang ginamit na nila ngayon, mas vulgar. Sabi doon, and Adam have a sexual intercourse with Eve. Yan ang ginamit na word ngayon, mga kapatid. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother. Kapansin ninyo, sa isang pakikipagnaig, dalawang lumabas. Tama. Kasi kung dalawang pakikipagnaig ni Adan at kay Eva, dapat inulit yung new na word. Tulad ng lumabas si Seth. I-ano natin mga kapatid, Brother Joel. Nung lumabas si Seth, mga kapatid, nung namatay si Abel, para magkaroon ng replacement, mga kapatid, si Abel ay nagkaroon ng isang Seth. At nung nagkaroon ng isang Seth, mga kapatid, sabi ng ating banal na kasulatan, nagkaroon ulit ng pagkipagnaig, mga kapatid, hallelujah, si Adan kay Eva. Tuloy-tuloy ko na to para hindi tayo masyadong mantala. In other words, mga kapatid, doon sa Genesis chapter 4, makikita natin verse 1 and 2, may nangyari doon na kung tawagin ay super fecundation. Yung super fecundation, mga kapatid, dati hindi natin alam ito eh. Pero ngayon, makikita natin, mga kapatid, sa internet, kahit sa Copilot, tingnan ninyo. Makikita nyo sa Copilot, makikita nyo sa inyong mga AI apps, na yung super fecundation, mga kapatid, supposedly, ang isang babae, maglalabas lamang siya ng isang itlog sa isang pagkakataon. Sa isang menstrual cycle niya, isang itlog lang yung lalabas. Pero yung super fecundation, mga kapatid, yung babae naglabas ng dalawang itlog. So nung lumabas yung isang itlog niya, nagkaroon ng intercourse, mga kapatid, sa umaga, may nauna. At sumunod naman ng hapon, bakit nga pala natin sasabihin na ito ay pakikipagtalik? Eh, ginawa lang naman kumain. So, tingnan naman natin, i-identify na naman natin yung pangatlo, pangapat. Ang una ay humans, pangalawa ay serpente doon sa istorya natin, at ang pangatlo ay yung punong kahoy. Yung punong kahoy, sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, Genesis chapter 2, verse 17. Mga kapatid, on the day that you eat the fruit thereof, you shall surely die. Genesis 2:17, bro. Sabi po dito, yan ang utos. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Pag ikaw ay kumain sa bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti, walang salang ikaw ay mamatay. Hebrews chapter 2 verse 14, Hebrews chapter 2 verse 14, sabi dito, ang may kapangyarihan ng kamatayan ay ang diablo. So this, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Yung may power, kapangyarihan ng kamatayan, ang diablo, sa mga tuwid, yung punong kahoy, doon sa Genesis ay hindi literal na punong kahoy. Ito, mga kapatid, ay spiritual na punong kahoy, and it represents, mga kapatid, the devil, Satan himself. Dahil sa Genesis chapter 2 verse 9 ay may tatlo, mga kapatid, na klase ng punong kahoy. Natural tree, pwedeng kainin, sabi ng banal na kasulatan. Tree of life, pag kumain ka dyan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So hindi rin ito literal tree, ito ay spiritual tree. At ang pangatlo, yung tree of knowledge of good and evil, pag kumain ka dyan, mamatay ka. At ang may kapangyarihan ng kamatayan ay ang diablo, so yan ay representation ng diablo. Saan kumain si Eva, mga kapatid, at siya nagkasala, kumain siya doon sa punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti, hindi po ito literal na punong kahoy, kaya hindi ito mansanas. Pero tinuturo ng lahat ng pananampalataya halos, born again man o hindi, Katoliko, mga kapatid, ang turo nila ito yung mansanas. Pagdating sa Seventh-day Adventist, naging peras. Kasi marami daw peras na Middle East, mga kapatid. So, mali pa rin. So, bakit sexual act yung nakita natin kanina? Dahil, mga kapatid, sabi ng aklat ng Matthew, mga kapatid, tingnan mo yan, by the fruits, Matthew chapter 7 natin, 43 to 42. Tama. 760. 60 to 20 tama. Sabi sa Matthew chapter 16 to 20, mga kapatid, by their fruits you shall know them. Fruits. Yung bunga ng tao ay makikilala mo siya. So, ano yung bunga na makikita mo sa tao? Yung kanyang gawa. Nasusundan po natin. Kung ako ay nagluluto, sabi nila,
Kung ako ay may kawali, at may hawak akong syanse, at ako'y, mga kapatid, naghalo-halo doon sa kawali, sabi nila, siya ay nagluluto. Yun ang makikita na gawa ko. Kung ako ay mag-isa na nakasakay sa bisikleta, sabi nila, nagbibisikleta siya. Nasusunod po natin. Kung ako ay nagsasampay ng dalawang kawan, mga kapatid, sa electric, sabi ko, magdala ko ng kuryente. Tama. So sa pamagitan ng bunga, makikilala. It's an act. Gawa. Ang bunga ay nagpapakita ng gawa. Okay. So kung ano man ang makikita mong ginagawa niya, yun ang kanyang ginagawa. Kung siya ay hawak, kung siya ay nakasakay sa bisikleta, siya ay nagbibisikleta. Now, ano naman yung eating? Literal ba yun? Kung makikita natin sa Proverbs chapter 30 verse 20, mga kapatid, na hindi rin literal yun. Sabi dito sa Proverbs 30 verse 20, mga kapatid, ang eating, mga kapatid, ay partaking. Magsasalo. Salo. See? Proverbs 30:20. Such is the way of an adulterous woman. She eateth and wipeth her mouth and said, I have done no wickedness. Dalawa yan. Nandyan yung fruit, yung kinain niya, at kumain siya. Pero hindi ito tumutukoy sa literal na kain. Pwede ba yung kakain ka lang naman sana, sabihin mo, wala akong kasalanan. Anong connection nun? Di ba? Anong connection nun? Pero gusto niyang i-cover yung kanyang ginawa, at yung gawin niya, siya ay makipag-apit. Nakikiapit. Nasusundan po natin. Yung kanyang bunga ay pakikiapit. At nakipagsalo siya dun sa kanyang pakikipag-apit. Nasusundan natin. So yung eating is partaking. Pakikipagsalo. Pag ikaw ay nakikipagtalik, yung akto na ginagawa mo ay pakikipagtalik, ang bunga nun ay pakipagtalik. Kapag nakikipag-igan ka sa isang babae, ang ginagawa mo ay nagipagnaig ka, nagipagtalik ka. Nasusundan po natin. Yun yung bunga. Pag inalok mo ito, that's the act. Pag inalok mo ito sa iba, nagsalo kayo. Nasusundan. So, sasabi mo, nagsalo silang dalawa sa pakikipagtalik. Nasusundan natin. Sabi niyo kung malabot. So, ang bunga, mga kapatid, is actually a sexual act, mga kapatid, dahil ang word na ginamit doon, mga kapatid, kay Eva, in-offer niya yung pagkain kay Adan. Tandaan po natin, una siyang nakipagsalo ng kain sa serpente. Sumunod, inalok niya si Adan para kumain sila. Pero hindi literal na kain yung ginawa nila, kundi nagsalo sila sa isang sexual act. The fruit is a sexual act and the eating is the partaking. Kaya nga nung inalok, mga kapatid, pinagsaluhan nila yung bunga. Yung bunga is sexual act at pinagsaluhan nila ito. Pero saan una ginawa? Sa serpente. Hindi ma-decipher ito, mga kapatid, ng denominasyon at ibang pananampalataya. Salamat, binigyan tayo ng isang mensahero. Kaya na-decipher, mga kapatid. Mga kapatid. Pero pwede mo bang palitan? Dahil sabi ni Brother Branham, there's no change of species. Pag tao, tao. Ang inuluwal nito, tao. Ang napalitan lang, mga kapatid, kay Cain, ang na-hybrid ay ang kanyang nature. He is of the wicked one. At ang kanyang nais gawin, mga kapatid, 1 John chapter 3 verse 12, Brother John, ay bagay na hindi matuwid. It is the nature. 1 John chapter 3 verse 12. Not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil. Ang nature, mga kapatid, ni Abel, mabuti. Dahil si anak. Ni anak. Si Cain ay anak ng serpente. Kaya yung ugali niya, ugaling hayop. Mamatay tao at sinungaling. Dahil ang diablo ay sinungaling. Nasusundan po natin, mga kapatid. Gusto mandaya. At ang pwede lamang paraan para madaya tayo ay magsinungaling siya, mga kapatid. So dito nakikita po natin, ang nabago ay yung nature, mga kapatid, ng tao kay Cain. Siya ay naging masama. So naging masama yung linya ni Cain, they are all unrighteous. At yung linya ni Seth, they are all righteous. They are serving God. Sabi ng ating banal na kasulatan. Pero yung mga anak ni Cain, mga rebelde. Sabi doon ng sinumpa, mga kapatid ng Diyos, si Cain sabi na, hindi ko kakayanin ito.
Grabe naman yung sumpa na binigay mo sa akin, sabi ni Cain. Dahil sino man mga kapatid ang mga kapatid ni Cain, ay babalikan siya ng 7 beses. Mga kapatid, na sumpa. So sabi niya, that's unbearable, sabi niya. Kinas out siya, napunta siya sa land of Nod, mga kapatid, NOD. At doon, nagkaroon siya ng asawa. Tanong, sino yung asawa ni Cain? Hindi ba? Binanggit lang ng Biblia ba? Ang binanggit lang ba ng Biblia? Nagkaroon ng anak si Adan at Eva, Cain. Pero ito anak pala ng serpente, Abel. Nung namatay si Abel, nagkaroon ng Seth. Tatlo lang ba? Parang wala yatang babae. Pero makikita natin sa chapter 5, kung di ko nagkakamali, nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae si Adan. So sino na pangasawa mga kapatid ni Cain? Kapatid din niya, yun ang pangasawa niya. Pero since he is an hybrid, mga kapatid, yung nature ni Cain ay ipasa doon sa kanyang asawa. Ngayon, bago mga kapatid nagkaroon ng dilubyo, dakilang pagbaha, nagkaroon ng intermingling. Nung nagkaroon ng intermingling, yung anak ni Cain at anak ni Seth, mga kapatid, nag-transfer yung nature ng Cainic nature doon sa mga anak ni Seth. So bukod doon sa sticky nature na meron ng tao, weak and rebellious against the word of God, dahil siya bumagsak sa kasalanan, at siya ay nabumpisa magkaroon ng kamatayan, nagkaroon pa ng tinatawag mga kapatid na intermingling. At ito ay hybriding. So grabe ang nangyari sa tao. Meron na siya sticky nature, at ito'y inilabas na siya, hindi siya makakabalik sa piling ng Diyos, wala na siyang buhay na walang hanggan, na nagkaroon pa siya ng hybriding. At sabi ng ating sa science, makikita mo, ang isang bagay na na-hybrid, mga kapatid, hindi na ito makakabalik sa dati nitong kalalagayan. So kung tayo na hybrid, lahat tayo, bago magdilobyo mga kapatid, lahat na pinapanganak na tao, sabi ng Job chapter 14 verse 1, lahat ng pinapanganak ng isang babae ay sa maikling sandali. Mga kapatid, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. So lahat ng pinapanganak na babae magmula, mga kapatid, nung bumagsak si Adan at nagkaroon ng intermingling, sa maikling panahon, wala na tayong eternal life. Bakit pastor, may eternal life pa dati doon sa Garden of Eden, si Adan at Eva, bago bumagsak sa kasalanan? Meron. Tandaan po natin ang utos, on the day that you eat the fruit thereof, you shall surely die. What if they will not eat the fruit? They have eternal life. Ang sinalangsang lang nila yung salita ng Diyos, kaya nawala yung buhay na walang hanggan. At doon tayo nais ibalik ng Diyos. Yung magkaroon ulit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nakikita nyo gaano kahalaga ito na makita mo na ikaw ay may kasalanan sa ayaw at gusto mo. Romans chapter 5 verse 12, mga kapatid, na ipasa yung kasalanan sa atin, sa ayaw at gusto natin. Well, first, by one man. Who is that one man? That's Adam. That's Adam. Sa pamagitan ng isang tao, sabi dito, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, mga kapatid, at ang naghari ang kasalanan. Sa ayaw at gusto natin, pinanganak tayo, may taglay na tayong kasalanan, at sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi malilinis yung kasalanan, tayo ay mamamatay. Not just physical death, hindi lamang physical na kamatayan, kundi pati yung kaluluwa mo. Yung identity mo, mamamatay, mawawala. Kahit ikaw, wala ka nang mapagkikilanlan ng sarili mo. Wala kang babalikan. Mabuti pa yung nakalimot, meron siyang babalikan na identity. Pinagalimutan niya kung sino niya. Pero pag bumalik yung kanyang katinuan ng isip, may babalikan siyang identity. When you are spiritually dead, mga kapatid, wala kang babalikan. Erase, totally. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na malaman natin paano mawala yung kasalanan sa atin. See, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bakit, mga kapatid? Hallelujah! Dahil, mga kapatid, binayaran niya yung kabayaran ng ating kasalanan. Nabayugan siya sa krus ng Kalbaryo. Two things. Kailangan siyang mamatay, life for life. Pero, yung second point doon, si serpent, bakit kailangan ng dugo? Kung kamatayan lang ang pag-usapan, di pihitin na nalagyan nilo kung mamatay sa suffocation. Na, walang dugo, nalalabas. Come on, Bictino, wala rin dugo, nalalabas. Pero patay. Come on, church. Samahan niyo ako. Kung buhay sa buhay lang na yun ang sinasabi ng denominasyon at iba pang pananampalataya,
buhay sa buhay, kaya namatay si Kristo, mga kapatid. Kung buhay lang, bibigyan natin yung buhay niya. Hindi siya nilunod na lang. Nung nilunod, di patay din. Pero bakit kailangan yung dugo? Bukod sa mamatay siya, kailangan maglabas siya ng dugo. Dahil pinasukan tayo ng dugo ng serpente. Kailangan malinis yun. Kaya nga pinakita rin dito na kailangan niyang magbubo ng dugo. Nakikita ninyo mga kapatid. Bukod sa kailangan niyang mamatay, life for life, yun mga kapatid ang batas sa lumang tipan. Kung ikaw ay nakabulag, kailangan mabulag ka rin. Kung ikaw ay nakaputol ng kamay, kailangan putulin din yung kamay mo. Kung nakadamage ka ng tenga, kailangan tanggalin din yung isang tenga mo. Yun mga kapatid ang batas sa lumang tipan. An eye for an eye, mga kapatid. So, hindi ganoon mga kapatid lang ang nangyari. Bukod sa namatay si Kristo, kailangan niya magpatuloy ng dugo, mga kapatid. Upang, mga kapatid, sabi ng John chapter 17 verse 17, mga kapatid, ito yung pagbalik ha. Sanctify them through the truth. Thy word is truth. Saan bumagsak si Adan at Eva? Sa word. Sinalangsang nilang salita ng Diyos, at ang pagbalik sa Diyos ay kailangan, mga kapatid, hallelujah, sumunod naman tayo ngayon sa puro at dalisay na salita ng Diyos. Kasi mayroong hindi puro. At yung hindi puro ay ito nga yung dala-dala ng dyablo. Tingnan ninyo. Sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 3:2, verse 17, mga kapatid, on the day that you eat the fruit thereof, you shall surely die. Pagdating ng chapter 4, siningitan lang yung commandment na yan ng 3 letra sa English at 5 letra sa Tagalog. Ano yun? N-O-E. When you eat it, you will not die. At napaniwala si Eva, mga kapatid, at bumagsak at namatay ang tao. Pumasok ang kasalanan, nag-umpisa magkaroon ng kabulukan ng tao. Kung hindi kinain ni Adan at Eva yun, that forbidden fruit, which is a sexual act, mga kapatid, hindi dapat tayo magkaroon ng kamatayan. Pero since ginawa nila, ang ating naman, mga kapatid, hinahangad ngayon ay makita paano ang bumalik sa Diyos. At ang pagbalik sa Diyos, mga kapatid, ay malaman natin ang katotohanan dahil sabi ng John chapter 8, verse 31 to 32, know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Bilang po tayo ng kamatayan ngayon, sayon gusto namin, bawat pinapanganak, mga kapatid, na anak man ng Diyos, anak man ng demonyo, pastor, may anak ng demonyo? Meron. Si minanatiling anak, si Cain, na kahit anong gawin mo doon sa anak ni Cain, hindi ito mariridim. Parehas ang nangyari. Naging biktima rin sila ng intermingling. Yung anak ng Diyos, naging biktima rin ng intermingling. Pero ang pagkakaiba, mga kapatid, yung galing sa puro dalisay na binhi ni Cain, na nagpapatuloy, nakahaluan ng pagka-religyoso. Di ba? Bakit religyoso ba si Cain? Nag-worship! Sabay sila mga kapatid na sumamba. Si Abel, mga kapatid, at si Cain sumamba para sa ibig sabihin niya. Mga kapatid, yung holy nature, mga kapatid, na nandun, mga kapatid, kay Eva, na alam natin, di ba, si Sabi, dominant sa tanan, regressive ba? Recessive, yung matatanggap mo, mga kapatid, kahit pa paano yung gene. At kung ang gene mo galing sa demonyo, hindi mo mababago yan. Hindi mo mababago. Pwedeng baguhin ito ng environment, pwedeng na baguhin ito, mga kapatid, ng sitwasyon, ng kondisyon, mga kapatid, but you can never change your gene. If your gene is from the devil, you will always be a son of the devil. Kahit anong gawin mo, hindi ka mariritim. Kahit anong gawin mo, unless otherwise, gugustuhin pa rin ng Diyos. Kahit anak ka na demonyo, gusto pa rin kita iligtas. Wala tayong magagawa. But it must be His decision, not ours. Binigyan tayo, mga kapatid, ng kaparaanan, standard para tayo makabalik sa Kanya. Kailangan tayong sumunod doon. Kung magdadivert ang Diyos, Kanya yun. He's sovereign. Mga kapatid, may kasarilan siya, walang makapagbibig ka sa Kanya kung anong gusto niya gawin. Kung gusto niya iligtas, yung hindi kaligtas-ligtas sa tao, pwede niya gawin. Wala tayong magagawa. Pero nagbigay siya ng clear cut, mga kapatid, na kaparaanan para tayo makabalik sa Kanya. Kailangan natin sundin niya. Amen. Hindi pwedeng hindi natin susundin. We could not divert
mga kapatid, from that. Isa lang pwede natin gawin, sumunod tayo. At ang pagbabalik na sinasabi niya para makabalik tayo dun sa dating kalalagayan ni Adan, bago pumasok ang kasalanan, ay kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos. Pinalabas ang tao dahil sinalangsang ang salita ng Diyos, papasok naman ang tao sa kalwalatian sa pamagitan ng pagsunod ng salita ng Diyos. Amen. Are we able? Of course not. We are weak and frail. Tayo'y mahihina mga kapatid at wala tayong kakayanan na gawin mga kapatid ang buong kalooban ng Diyos. Kaya nga ibinigay si Kristo sa atin. Amen. Siya lamang ang nakatupad ng buong kautusan kalooban ng Diyos. At sa pamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya, mga kapatid, sa bagay na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na tapos na, Amen. tapos na. Salvation is for the grabbing. We didn't earn it. It was given to us freely. Amen. Ang gagawin lang natin ay susunggaban natin. Tama. Amen. Sunggaban natin yung ibinibigay na regalo na libre. Amen. Na paniwalaan natin na nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung ibinigay niyang buhay, yung binibigay niyang ibinubo niyang dugo, mga kapatid, ay para tubusin tayo sa kasalanan. Amen. So you have, mga kapatid, to understand that and you have to receive that. If you cannot understand that and you will not receive that, mga kapatid, walang epekto yung bagay na ginawa ni Kristo para sa'yo. Kaya ang panalangin natin, bigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos. Amen. Because in our own, we don't have faith. Even the faith that we have now is given to us by God. Tama. Amen. It was given to us by God. Kung hindi tayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos, nandun pa rin tayo sa sanlibutan. Tama. Anong ginagawa ng sanlibutan? Ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Not thinking, mga kapatid, that one day we will die at saan tayo pupunta? Sa impyerno. At pagkatapos ng taon, napakaraming taon na hindi mabilang, na naghihirap ka doon sa impyerno, nakalublob ka, mga kapatid, sa apoy, yung ikaw ay masunog lamang, mga kapatid, mapasok lamang sa daliri. At nagkaroon ito ng paltos, ay napakasakit na. Di ba? Tama. Ay nakalublob pa yung buong katawan mo, mga kapatid, sa apoy na hindi ka mamatay. Nang hindi mabilang na panahon upang iparamdam sa iyo ng Diyos paano mo, mga kapatid, tinalikuran ang kanyang kalooban. Yun ang kaparusahan mo. By rejecting the word of God, yun ang parusa mo. Ilulublob ka doon sa lake of fire. Aeon, time that cannot be counted. Aeon and aeon of time. Sabi ng banal na kasulatan. Then after that, sabi that, I will let you. Hindi lamang ka mamamatay, kundi pupurahin ka. Sabi ko nga, mabuti pa yung nakalimot ka, nagkaroon ka ng amnesia, may babalikan ka, naalaala kung sino ka. But when God lets you, in-erase ka ng Diyos, wala ka nang babalikan na alaala. Ni ikaw mismo di mo alam kung sino ka, wala ka na. We don't want that. Ang gusto natin, mga kapatid, hallelujah, ay yung sa Revelation 21, verse 4. Is that verse 4, Brother Joel? Yung pagdating natin doon, mga kapatid, papahirin ng Diyos yung ating kaluha. Hallelujah. At wala nang kamatayan. Oh, yeah. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death. Wala nang kamatayan. Amen. Neither sorrow, wala nang kalungkutan. Wala nang iiyak doon. The moment pinahid ng Diyos yung luha mo, hindi na masusundan yan. Hallelujah. Nor crying, neither shall there be any more pain. Whatever pain it is. Emotional pain, physical pain, na nagdudulot sa iyo ng sakit, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, one way or another, we have experienced that. Amen. Hallelujah. Ako, namatayan ako ng tatay, namatayan ako ng nanay, namatayan ako ng anak. I experienced that. Ang kalungkutan ng isang ama na nawala ng anak, ang kalungkutan ng isang ama. Alam niyo kung kailan nangyari na nawalan ako ng anak? Naging pasaway ako. Mananampalataya na ako. Dahil lang hindi ko nagugustuhan yung ginagawa ng pastor ko, di ako matin. Inuwi yung anak ko. Ang lusog-lusog. Ang ganda-ganda ng pagbubuntis ng misis ko. Palagi kong ginagala. Regular check-up. Nung di kami umatin, bigla na lang. Nakunan siya. Hindi siya nakunan. Nadala ko pa sa ospital. Mga kapatid, nakita ko pang inuluwal. Kamukhang kumukha ni Gigi. Mga kapatid, nakita ko pinanganak. Bumalik lang ako para kumuha ng damit. Pagbalik ko, patay na. Pagbalik ko, naghihingalo. Tapos kung ano-anong tubo, sinaksak sa kanya. Para lamang mabuhay. Pag-pray ko, Panginoon, buhay mo siya, huwag mo ngayon. Na siya ay mamatay. Habang nananalangin ako, nakikita ko, nakipaglaban yung aking anak. Pero hirap na hirap, sabi ko, Panginoon, hindi ko na makayanan kung ano yung nakikita ko, kunin mo na siya. Pagkatapos ko nanalangin, namatay. Sakit sa aking kalooban. So anong ginawa ko? Kesa
Magtampo ako mga kapatid at di umatin, naghanap ako ng panibagong atinan kung saan nakikita ko mga kapatid. Alam niyo saan ako bumalik? Doon sa pastor na nagbautismo sa akin. Ngayong pastor na yun, di ako kailanman tinanggihan. Bumalik ako sa kanya, umatin ulit ako, nabuhay ulit, yung aking pananampalataya. At habang nangyayari yun mga kapatid, nagkaroon kami ng maliit na gawain dito, pamilya lang. Tapos nag-expand, in-invite ko na sina Brother Joel, nag-invite na ako ng mga taga-Shumart, mga kapatid, at nagkaroon dito ng gawain. At ang natira na lang ay si Brother Joel. Siya na lang. Meron pa tayong isa na nasa, kilala ba na? Sa Haddad Islands, si Brother Frederick. Pero ganun din, nag-backslide din mga kapatid. Medyo mahina siya pagdating mga kapatid sa alok ng trabaho. Pag inalok na siya ng trabaho, nakakalimutan niya na paglilipot sa Panginoon. So maganda kasi yung mga naalok sa kanya, mga construction, mga kontrata mga kapatid. Nagpayaman sa kanya. Ito, ano niya ito? Contribution niya sa ating church to, di ba? Nagbigay siya. Nagbigay ng 5,000, binili natin. Sabi niya, tagal ko nang di nakaka-attend pastor. Tanggapin mo ito, sabi niya. Sabi ko, hindi ko matanggap yan. Tanggapin mo dahil para sa church, hindi para sa iyo. Hindi para sa church, so binili natin, mga kapatid, ng aircon. Purihin ang Panginoon. So wag natin hayaan mawala yung chance. I pray lahat tayo, maging sensitive tayo na mayroong kasalanan, tayong lahat. At kung hindi mawawala yung kasalanan, hindi natin yan mahingi ng tawad sa Diyos, mga kapatid, at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sayang yung paglilingkod na ating ginagawa. At dapat ito ay maging malinaw na malinaw sa atin, sa puso at sa ating isipan, na tinanggap talaga natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang sa labi, hindi lang sa isip, kundi sa puso, sa isip at sa roon. Amen. Hallelujah. Ganun ang sinabi mo, dapat magbabago yung buhay mo rin. Amen. You will become a peculiar people unto God. 1 Peter chapter 2 verse 9 as we close. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo ay kakaiba, kakatwa ng mga tao para sa Diyos. It's not for men, it's for God. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Malimit ang ating binibigyan ng papuri mga kapatid ay yung mga tao, yung ating mga boss, yung mga matataas sa atin, yung mga may impluensyang tao. At pag gano'n ang ginagawa natin, nagkakaroon ng kakompetensya ang Diyos. At pag nagkakaroon siya ng kakompetensya, masama ang loob niya. Pero meron siyang isang pangako pa. Seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. He did not say, mga kapatid, and shall be given. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not only the kingdom. Uy, sa Ciudad Real, parang nandyan yung kaharian ng Diyos. Atin ako dyan. Pero sabi doon, hindi lang kaharian, kundi katuwiran. Maglalakad ka ng matuwid, mga kapatid. Alamin mo kung anong katuwiran, kung anong matuwid sa harapan ng Diyos, and all these things shall be added, not given. Added. Kailangan mo, mga kapatid, ng pera dahil may papagamot ka na kapatid. Hallelujah! Umahal sa buhay, bibigay ng Diyos yan. Bibigay niya yung pambili mo ng gamot. Bibigay niya mga kapatid yung para sa ospital. Magkagaganda, dapat-dapat pa niya. Ito ba? Kunin mo pa ito. Para sa pagkain ninyo. Para sa basahin, para sa mga bata. It shall be added unto you. Amen. Hallelujah. Di tayo talo. Walang natatalo na naglilingkod sa Panginoon, Amen. mga kapatid. Praise the Lord. Higit sa lahat, ang pangako dito sa mundong ito, karangyaan, pero walang buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos, mga kapatid, kahit yung aapakan ng paa mo, ginto. Oh, hallelujah. Hindi lang yun. Anong silbi nabibigyan ka ng magagandang bagay doon sa kaharian niya na hindi mo pa natikman sa mundong ito at mamamangha ka sa kalwalatian kung wala kang buhay na walang hanggan. Bibigyan ka ng mga bagay na maluwalhati doon, bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. Para ma-enjoy mo yung ibibigay niya sa iyo for all eternity. Tayo tumayo at tayo ay manalangin. Praise ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God. We have a visitor, Lord God, this morning. Si Brother EJ, Panginoon. Kung loobin mo, Panginoon, baka siyang magiging son-in-law ko na, Lord God, para kita ini. Pero gusto kong malaman din ni Brother EJ, Panginoon, at tulungan mo siya dahil hindi niya kakayanin ito kung hindi mo siya tutulungan. Na sabi mo, Panginoon,
kaming mga mananampalataya ay huwag kaming magkikapwa. Pamatok, Panginoon, sa mga hindi mananampalataya. We should not be equally yoked with unbelievers, Lord God. Patuloy na napakahirap ito. Marami sa amin. Nandyan si aking anak na si Sister Ruth. Nag-umpisa sila ni Brother RJ. Hindi naman mananampalataya si RJ. At maraming struggle si Brother RJ. Pero ngayon, siya na yung song leader dito sa church. Nandyan si Sister Haley. Akala ko hindi na magpapabautismo si Brother Ren dahil nauna si Sister Haley. Pero after some time, medyo natagalan ng konti. Pero nagpabautismo rin siya. Siguro may struggle pa rin siya nung hindi siya nagpabaptize. Alam ko ganun din ang madadaanan ni Brother AJ, Panginoon. Marami pa dito mga kapatiran na ganun din ang dinanas. Ako rin, nung ako'y tumanggap sa mensahe, hindi kami sabay ng aking misis, Panginoon. Nahirapan din ako. Pag sinishare ko sa kanyang mensahe dati, Lord God, sabi niya, mensahe ng, saan na ko na naman napulot yung mensahe na yan. At kulang na lang sabihin niya, galing sa demonyo, yung sinishare ko sa kanya. Pero salamat, Panginoon. Ito rin, Panginoon, nagbukas sa kanya, itong serpent seed, Lord God. Nung narinig niya yung serpent seed na pinangaral ni Pastor Roel, bigla siya napa-amen. At ako'y nabigla. Dahil hindi ko akalain na yung mabigat na bagay, na aralin yun pa, Panginoon, ang nagbukas ng kanyang spiritual na mga mata. Nawa, Panginoon, ganun din po ang gawin mo kay Brother AJ, Lord God. Dalangin ko, buksan mo po ang kanyang spiritual na mga bata. Dalangin ko na makita niya kung ano yung pinagsasaluhan po namin na bagay, Panginoon. Napakahirap ito dahil yung mga ibang pananampalataya, tinatawag pa nga kaming kulto. But we could prove to them, we are not cult, Lord God. May papakita namin sa kanila, at kahit paano namin ipakita sa kanila, kahit gaano kalinaw, hindi pa rin nila matanggap dahil mas tatayuan nila yung mga tradisyon, Panginoon, at mga aralin sa kanila na galing sa tao, hindi galing sa iyo, Panginoon. Pero ang aming tinanggap ay galing sa iyo. Amen. Nagpadala ka, Panginoon, ng isang mensahero sa amin at sinaysay sa amin, Panginoon, kung anong kalooban mo. Kaya nagpapasalamat kami. Binilang mo kami, Panginoon, bilang kabahagi ng katawan na ito, ang katawan ng nobya na sasalubong sa iyo, Panginoon, pagdating, Panginoon, ng rapture. Salamat po, Diyos. Alam po namin, di kami karapat-dapat. Marami po kaming mga kamalian, marami po kami nagagawa. Hanggang ngayon, may mga bagay pa po kami nagagawa na laban sa iyong kalooban. Pero ganoon pa rin, Panginoon, ang biyaya mo siyang patuloy, Panginoon, na nag-encourage sa amin para matapos po namin ang aming lakbayin sa mundong ito. At pagdating ng araw, Panginoon, pagdating ng pagkakap, Panginoon, pagdating ng pagtulog ng pagkakap, maririnig lang namin, Panginoon, Pastor Hilalika, bakit ka rito? Kasama ka sa rapture, Brother Joel, Brother Gail, Brother Jolas, hallelujah! At sana marinig ko rin sa time na yun, Brother EJ! Halika rito, bakit ka? Kasama ka, Brother Joel, Brother Leo. Oh, salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng kapag-asahan sa aming mga puso, Panginoon. Hindi na kung ano yung bagay na ginagawa na dati, Panginoon, na walang kabuluhan sa iyong mga mata. Ang ginagawa po namin na ngayon ay tumitingin kami sa hinaharap saan kami papunta. At paano kami, Panginoon, makakasama mo magpakawalang hanggan. Amen. Salamat o Diyos, may mensahe kang iniwan sa amin. Mayroon kang iniwan na blueprint, Panginoon. At salamat, ginagawa mo ito, Panginoon, na malinaw sa pamagitan, Panginoon, ng mga teacher at mga pastor sa iba't iba, Panginoon, ng mga churches. At nagiging malinaw ito ng palinaw, Panginoon. At alam po namin, malapit na ang rapture. Amen. Panginoon, dahil nandyan na, paulit-ulit, hihina, katapos parang sticky nature din. Alam namin, Panginoon, na magkakaroon muna ng isang matinding kaguluhan dito. Nakikita po namin, Panginoon, paulit-ulit ang Iran, paulit-ulit ang US, paulit-ulit ang Israel, na nagkakaroon, Panginoon, ng pagtatalo ng hindi pagkakaintindihan. At sabi ng aming mensahero bago mag-rapture, magugunaw ang United States, Panginoon. Dati hindi nuclear capable, Panginoon, ang Iran. Pero ngayon, kaya na nilang magbanta. Nuclear capable na sila, Panginoon, at bagamat napakalakas ng US, di pa rin, Panginoon, maalis sa aming puso at isipan ang sinabi ng mensahero. Nang siya tumingin siya doon sa kanyang seventh vision, Panginoon, nang nakita niya ang in debris, sabi niya, Panginoon, ang in smoke ang United States. Nagsasabi lamang na dumanas ito ng matinding catastrophe, Panginoon. Tulungan mo kami dahil nandyan yung mga banta. At kung nandyan yung banta, hindi po kami dapat, Panginoon, magpa-relax sa aming pananampalataya. Nandyan na ngayong banta, pati yung ekonomiya, Panginoon, tataas na naman ang gasolina, tataas na naman ang bilihin, nandyan na naman ang pagsubok, Panginoon, para sa mga bilihin, paano po muli kami makakatawid, Panginoon, sa mga bagay na kailangan namin sa buhay na ito. Lord God, gawin mo kami sensitibo sa mga bagay na ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, lalabas na lamang sa aming mga mata, sa aming mga isipan.
Hipuin mo ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah! Hipuin mo ang aming mga puso. Dagdagan mo ang pananampalataya na binibigay mo sa amin. Higit pa sa dati upang makita po namin ng buong linaw ang plano mo sa amin, Panginoon, at hindi po kami magdududa. Bagkus, tataas ng uri ng paglilingkod na gagawin namin para sa iyo. Amen. Hanggang sa ikaw ay dumating. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, Jesus, po naming sa madalangin, at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan po natin ating Panginoon! Praise God, tinatawagan ko na si Brother Ken para ustaran natin gawain. Kaya po sa ating mga pastor na lalo po tayo tumawag na mananalin ng gawa natin mga kapatid. Pagdating po rin natin po, Tinig mo aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging lang. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin inagulat. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus,
Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Diyos sa ako'y iyong pinalaya. Jesus ako'y aawit, walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Kapag tayo sa mga sa manalangin sa ating pangawat sa Bible. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Muli napaglingkuran ka namin, Panginoon. O Lord, tunay nga, katulad na sinabi ng aming mahal na pastor, hanapin namin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran at ang lahat ng mga bagay pawang daragdag sa amin. Salamat, Panginoon. Noong mga panahon na ako ay na-hospital, ibinigay mo ang mga pambili ng gamot at ang pagkain namin pangailangan namin sa araw-araw. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi masukat. Hindi maabot ng aming kaisipan. O Lord, tulungan mo kaming lahat na magtiwala sa iyo ng lubusan. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng aming kapatid, ng aming mensahero, Panginoon. At sa kinaroroonan namin, Panginoon, salamat. Marami ang pananampalataya, Panginoon, na nagsasabi na sila ay tama. Sinabi mo nga, by their fruit, you shall know them. O Lord, salamat, Panginoon, hindi mo kami dinala sa maling pananampalataya. Salamat, dinala mo kami sa aming pananampalataya na ito, sa aming mahal na pastor, na hindi kinukumpormiso ang iyong salita. Bagkus, Panginoon, tinatayuan niya ito kung kami man ay masaktan, sapagkat sinabi mo na ang iyong salita ay may dalawang talim. Katumatagos, Panginoon. O Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. Sa mga pagkakamali na nagagawa namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na makasunod sa iyong sakdal na kalooban. Wala kaming ninais sa araw-araw, kundi ang makasunod sa iyo, Panginoon. Bagaman kami ay mahina, Panginoon, ngunit alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Lord, ikaw po ang humawak sa amin. Yes, Lord. Nais naming sumalubong sa iyong pagdating, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sinabi mo nga na magtagumpay hanggang sa wakas ay maliligtas. At sinabi mo rin, Panginoon, na ang huling ginawa ng tao bago siya mamatay ay yun ang iyong titignan. Oh, hallelujah. Panginoon, panatilihin mo kami na sa iyo nakatingin. Amen. Panatilihin mo kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo ng tapat. Hallelujah. Kabugin namin ang aming mga puso, Panginoon, kung kami nakakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Amen. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya nga po. Lord, Hallelujah. kahabagan mo kaming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo sa araw na ito. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, Panginoon. At nawa, maunawaan, lalo-lalo na ng aming mga youth, na sa kanilang paglaki, meron silang babalikan. Amen. Lord, i-bless mo rin ang aming mahal na pastor. Patuloy mo ingatan ang kanyang katawan, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang spiritual. Ingatan mo siya, Panginoon. Patuloy mong ibigay ang kapahayagan sa kanya, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, patuloy niya kaming mapapakain ng iyong salita. Ingatan mo rin, Panginoon, ang kanyang sambahayan. 10 ng aming mga kapatiran, Panginoon. Ingatan mo kaming lahat. At nasa
pagdating mo, Panginoon, sama-sama kaming sasalubong sa iyo at masabi namin, kapatid, ang sarap ng pagtatagumpay. Bagaman dumaan tayo sa napakahirap, dumaan tayo sa maraming pagsubok, subalit narito na tayo sa piling ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah! Sabi nga ni Pablo, kung nalalaman lamang ninyo ang kaluwalhatian na naghihintay sa inyo, sasabihin ninyo, kulang pa Yes, ang pagsubok na hallelujah. ito. Lord, salamat sa mga kapahayagan, salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Muli, mapasayo po ang walang hanggang papuri, Panginoon. Ikaw ay tinatas namin sa pinakamataas na lugar. At dalangin namin, Panginoon, nagabayan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ingatan mo kami. Dalahin mo kami ng payapa at ligtas sa aming pag-uwi, Panginoon. Hallelujah. Muli, mapasayo po ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming sama at dalangin. Lahat ng banal, magsabi na, Amen. Amen. Hallelujah.